Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Ferdy, 38 years old at isang OFW sa Dubai. Una po sa lahat ay gusto ko po sa inyong magpasalamat dahil isa po ako sa inyong mga loyal kabarangay. At sinusubukan ko po na mapakinggan as much as I can ang inyong programa online. Kahit papaano po kasi ay napapawin nito ang kalungkutan at pangungulila ko dito sa Dubai. Lalo na nitong nakaraang taon kung kailan meron akong matinding pinagdaanan. Taga-Oriental Mindoro po ako originally ang aking pamilya. Pero noong ako ay mag-college na ay nagpa-Maynila na po ako. And eventually ay doon na rin po ako nakapag-relocate at naiwan na ang aking mga magulang sa Mindoro. At dahil na rin po siguro sa impluwensya ng aking mga kapatid, dahil nakita ko po na ang laki ng naging improvement nila sa pinansyal ng makapag-abroad, ay nag-OFW na rin po ako noong ako ay 24 years old. At magdadalawang dekada na nga po na OFW sa Middle East. At mukhang matatagalan pa nga po ako sa pag-i-stay dito. Sa edad kong 38 ay wala pa rin po akong asawa, Papa Dudut. Sa ngayon po ay nakakatatlong serious relationship lang po ako. Ang una kong GF ay na-meet ko nung high school at tumagal po ng 3 taon. Ang ikalawang naging girlfriend ko naman ay na-meet ko sa una kong work sa Maynila. At tumagal po ito ng 6 na taon. At ang ikatlo ko naman pong GF ay na-meet ko dito sa Dubai at tumagal ng 7 taon. Kung mapapansin po ninyo ay talagang napakatagal ng aking mga nagiging relationships. One man woman po kasi talaga ako, Papa Dudut. At hindi rin ako basta-basta pumapasok sa relasyon kapag hindi ako sigurado sa babae. Isa rin pong dahilan ay kapag nagmahal po kasi ako ay todo bigay po talaga sa lahat. At dahil din dito ay nahihirapan po ako na makapag-move on. Minsan nga po ay umaabot na sa punto na nagiging toxic na ang relationship pero nahihirapan pa rin po ako na bumitiw. At ang naging pinakamagulo sa lahat ng aking mga naging karelasyon ay ang aking second GF na si Rika. Pero sa tingin ko po, Papa Dudut, ay sa kanilang tatlo ay siya rin ang pinaka-minahal ko. Office mate ko po si Rika sa aking unang pinasukang trabaho sa Manila. 21 po ako nang na-meet ko siya at 23 naman po si Rika. Masayahin pong tao si Rika, Papa Dudut. Siya nga po ang life of the party sa office namin. In fact, siya nga po ang unang nagpakilala sa akin at siya rin ang nanligaw. Medyo nagulat pa ako sa pagiging forward ni Rika. Pero sa tingin ko po ay isa rin yon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Ferdy! Oh, maha-heart attack naman ako sa'yo, Rika. Nagpapaka-loner ka na naman dito, ha? Ha? Kakain lang, kailangan pang makihalubilo. Uy, yun nga ang gusto ko sa'yo eh. Weird ka. Uy, ang sarap niyang ulam mo ha. Pahingi nga ako. Kinuha mo na eh. O sige. Tikman mo tong ulam ko para naman quits na tayo. O yan. Naku hindi, wag na. Hindi, okay lang talaga. Uy, sasama ka ba sa, sa company outing? Ha? Baka hindi eh. Ha? Bakit naman? Hindi rin naman ako mahilig sa beach eh. Ano ba naman yan? Alam mo, ikaw masyado ka nang nagpapamysterious sa amin ha. Ang dami na tuloy nagkakakrush sa'yo. Ano? Grabe naman. Oo nga! Marami talaga nagkakakrush sa'yo. Girls and gays pa nga, no? Gino-joke mo na naman ako eh. Uy, hindi talaga. Hirap kasi sa'yo eh. Trabaho-bahay ka lang kasi. Hindi ka sumasama sa mga labas-labas. Ayan, ikaw
ikaw tuloy ang napag-uusapan. Grabe kayo ah. Ano naman ang pinagchichismisan nyo sa akin? Wala! Ano na nga? Kakainis ka naman eh. Hindi nga kasi. Kasi nung Friday, di ba, nagkayayaan mag-video okay. Ayun, nauwi sa inuman. Tapos, nag-truth or dare yung mga tao. Tapos syempre, alam mo na, isa sa mga common question, sino ang crush mo sa office? Ganun? Syempre, halos lahat ng girls and gays ang sinabi, ikaw! Kayo ah. Mga loko-loko kayo ah. Ako nga ang kinukulit ng mga walang yun Mag-fish daw ako kung may nililigawan ka raw ba ngayon. Ako? Wala naman. Pwede ka raw bang ligawan? Mga sira talaga kayo. Hindi nga. O sige. Eto, hypothetical question lang ha. Paano kung may manligaw nga sa'yo? Na lalaki? Last time I checked, straight naman ako. Hindi, bading, babae, ganun. Ay, ano ba namang klaseng tanong yan? Seryoso ba yan? Oo nga. Sagutin mo na lang kasi. Well, single naman ako. Tapos, ligaw lang naman, di ba? Hindi naman ako obligadong sagutin. Sasagutin mo rin ako. Ano? Wala. Sige na, yun lang. Sige, tapos na akong kumain See you sa office. Ha? Labo. Isa pong malaking tease si Rika, Papa Dudut. At nang tumagal-tagal nga po ay umeepekto na ito sa akin. Hindi naman po gaanong kagandahan si Rika at hindi rin naman siya pangit. Sakto lang po siya. Pero pagdating sa personality ay doon talaga siya nakakalamang. Sa katunayan, kapag wala nga po siya sa office ay tahimik lang ang lugar kaya talagang namimiss siya ng mga tao. At tinutuo din po ni Rika ang panliligaw. Almost every day ay may bigay yang sa aking pagkain na siya mismo ang nagluluto. Isa rin nga po yon sa mga talents ni Rika. Napakahusay niya na magluto. At ang sarap lang din sa pakiramdam na everyday ay may umi-effort na ipagluto ka ng pagkain. Na everyday ay may taong maaasahan mo na magpapasaya sa'yo kung may problema na dumapo sa'yo. Kaya naman po eventually talagang nahulog na rin ako sa kanya. At nag-I love you na rin ako kay Rika. Naging masaya naman po ang pagsasama namin sa loob ng 3 taon. Nababalanse po kasi namin ang isa't isa. Kung si Rika ay maingay, emotional at extroverted, ako naman po ay tahimik lamang, pasensyoso at introverted. Medyo silosa nga lang po itong si Rika. Pero dahil hindi nga rin naman po ako mahilig na lumabas-labas at makihalubilo sa mga tao, ay napakadalang lang din naman po ng mga pagkakataon na may pinagseselosan siya. Ang unang naging malaking pagsubok po sa aming relasyon ay ang aking pag-abroad. Dapat po kasi ay sasama rin sa akin si Rika sa Dubai. Pero sa kasamaang palad ay hindi po siya nakapasok sa kumpanyang ina-applyan niya. Dapat nga po ay hindi na rin ako tutuloy pa sa Dubai. Pero nangihinayang din naman po kami kung i-give up ko po ang opportunity na yon. Napagkasunduan na lang po namin na sumunod na lamang sa akin si Rika eventually. Baka naman mamaya mambababae ka lang doon ha? Lo, kita mo namang opisina bahay lang ako kahit dito, di ba? Bakit ba? Hindi mo masabi. Iba ng panahon ngayon no, mga agresibo na mga babae. Nako, nagsalita ang hindi agresibo. At saka ano naman kung magkaroon ng mga agresibong babae doon? Hindi naman silang mahal ko.
Siyempre, sasabihin mo yan ngayon. Pero pag nasa sitwasyon ka na, baka mamaya mahirapan kang tumanggi. Ay, edi simple lang. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa sitwasyon na matutukso ako. Oy, siguraduhin mo yan ha. Alam mo ikaw, napakaselosa mo. Pareho naman tayo ng magiging kalagayan eh. Malalayo ako sa'yo. Malalapit ka rin sa tukso. Pero may tiwala ako sa'yo. Nako, dapat lang no. Mahal. Pero hindi nga. Seryosong usapan na. Kung ayaw mo mag-Dubai ako, sabihin mo lang. Hindi ako aalis. Talaga? Oo! Sus! May pag-aalinlangan, nasisense ko. Ano ka ba? Hindi nga. Seryoso. Siyempre kung mabigat sa loob mong pag-alis ko, hindi ko na itutuloy. Kasi mas mahalaga ka kesa sa Dubai. Ano ka ba? Joke lang yun. Sige na, tuloy mo na yan. Napakagandang oportunidad niyan, di ba? Kasi nakasimangot ka pa rin eh. Hindi. Nalulungkot lang ako, tsaka natatakot, tsaka naiinis. Oh, bakit ka naman naiinis? Wala. Kasi naisip ko, kung tutuusin sa ating dalawa, ako pa nga yung may matinding pangangailangang umalis eh. Ikaw, bunso ka. Lahat ng mga kapatid mo, OFW na. Maalwan na ang buhay ng mga magulang mo sa Mindoro. Ako yung panganay. Hirap pa rin si nanay sa Marinduque. May kapatid pa akong pinapaaral. Tapos, ako pa yung hindi natanggap sa abroad. Mahal, may dahilan na siguro ang tadhana kung bakit hindi ka pa makaalis. At dapat, yan ang lagi mong isipin, na may mga kailangan ka pang gawin dito. Pero susunod ka. Magkakasama pa tayo dun sa Dubai, okay? Okay. At saka, wag mo nang alalahanin yung mga magulang mo. Huwag ka mag-alala. Magpapadala ko hindi lang para sa'yo, kundi pati na rin sa mga magulang mo buwan-buwan. Ano ka ba? Wag na. Hindi mo naman obligasyon yun. Hindi, okay lang yun. 3 years na tayo. Magiging future wife na kita. Di ngayon pa lang, simulan ko nang maging responsableng asawa, di ba? Naku ha. Sige na nga. Thank you. At siguraduhin mo lang na hindi ka mambababae doon ha. Kundi, iipunin ko talaga lahat ng pera ko. Bibili ako ng ticket para lang sugurin kayo doon. Ay nako, yung iipunin mo na yan para sa paghihiganti na ini-imagine mo lang, ipunin mo na lang para sa future wedding natin. Okay ba? Papa Dudut, naging very challenging po ang mga unang buwan ng LDR namin ni Rika. Unang-una po ay kailangan naming i-adjust ang time difference. Pagkalabas po kasi sa opisina ay hating gabi na sa Pilipinas at dahil ayaw ko rin naman pong mapuyat si Rika dahil may pasok po siya sa opisina kinabukasan ay matagal ng 1 oras naming pag-uusap. Kaya naman po kahit na lunchtime ko ay tumatawag pa ako kay Rika para lamang makapagsingit pa kami ng konting oras ng pag-uusap. At ikalawa na nga po ay ang selos dahil nag-send ako ng mga pictures namin sa kumpanya. Ay nakita niya na may magandang Egyptian akong katabi sa picture. Pero eventually ay nag-get over na rin po si Rika sa mga pagsiselos at insecurities niya. At hindi ko rin naman po siya binigyan ng dahilan para magselos. Talagang pinatunayan ko po sa kanya na trabaho-bahay lamang ako at bawat kilos ko ay halos inire-report ko sa kanya. Bukod pa dyan ay pinatunayan ko rin kay Rika na hindi lamang mahal ko siya kundi responsable din akong future husband niya. Buwan-buwan ay nagsiset aside na ang 25% ng aking sweldo para kay Rika at sa pamilya niya. At sa tuwing umuwi po ako ng Pilipinas ay talagang may pasalubong ako ng mga branded na bagay hindi lamang para kay Rika
kundi pati na rin sa mga magulang at sa mga kapatid niya. Bukod pa riyan ay talagang nasusulit ang buong buwan kong bakasyon sa Pilipinas sa mga halos araw-araw na reunion at lakad namin ni Rika. At sinisigurado ko rin na madadala ko si Rika at ang pamilya niya sa mga out of town na mga weekend vacation na syempre ay sagot ko lahat ang gastos. Magastos man papadudot ay halos kakaunti na lang tuloy ang nasisave ko at buong loob ko naman po itong ginagawa dahil mahal na mahal ko si Rika at dahil na rin napamahal na sa akin ang pamilya niya. Papadudot naging maayos naman po kahit na papaano ang LDR namin ni Rika. Pero noong 3 taon ko sa Dubai at magti-29th birthday na si Rika, ay nagsimula na po ako makaramdam na parang may dinadala siya at nagiging cold ang pakikitungo niya sa akin. Naging palaisipan po sa akin ang pagbabago kay Rika, Papadudot. Ang una ko pong naisip na dahilan ay baka nai-insecure si Rika dahil nakakadalawang apply na po siya papunta sa Middle East pero palagi po siyang nauunsyame. Yung isa ay dahil may hindi siya naihabol na papeles. At yung isa naman ay dahil nagkasakit ang nanay niya ng malubha kaya na-late siya sa final interview kaya't may pinaburan ng iba. Pero kapag tinatanong ko naman po siya kung ano ang problema, ang palagi lang niyang sinasagot ay pagod daw siya sa trabaho niya. Dito ko na po naisip na baka naman may ibang nagugustuhan na po si Rika sa Manila. At syempre dahil dinapuan na rin po ako ng pride at pagiging insecure ay hindi ko naman po siya kinompronta tungkol dito. Pinakiramdaman ko na lamang po si Rika at habang tumatagal nga po ay napansin ko na parang may pattern po yung mga palaging tanong at sinasabi sa akin ni Rika. Hanggang kailan mo balak dyan sa Dubai? Ano ba ang plano natin? At ang palagi ko naman po sinasabi ay mag-stay ako sa Dubai hanggat makaipon ako ng sapat para sa future namin. At siguro po ay naging tanga lang talaga ako. Hindi ko po na-realize na eto na pala ang way ni Rika para iparamdam sa akin na naiinip na siya at atat nang magpakasal. At napatunayan ko na nga lang po yun nang umuwi ako sa Pilipinas noong ika-3rd year ko sa Dubai. At ika-6th anniversary naman po namin ni Rika. Mahal, ano bang problema? Anong problema? Kahapon pagka-uwi ko galing airport, parang hindi mo man lang ako na-miss. Bakit mo naman naisip yan? Wala. Hindi kasi tulad nung huli kong pag-uwi na parang ang saya-saya mo. Kahapon nag-kiss ka lang sa akin tapos sumakay na agad tayo ng taxi eh. Baka ini-imagine mo lang yung reaction ko na yan. Tulad ngayon, ayan oh. Anong reaction yan? Mahal, ilang buwan ka nang ganyan, napapansin ko na. Stress lang ako sa trabaho. Mahal, please. Tingnan mo ko. Something's wrong. Nararamdaman ko. Nahihirapan lang kasi ako sa setup natin. Mahal, 3 years na lang naman, di ba? Tapos uuwi na ako dito sa Pilipinas. Nag-iipon lang din naman ako para sa future natin eh. Hindi yun eh. Mahal, 2 months from now, magto-29 years old na ako. Oh, tapos? Ferdy, gusto ko na magkapamilya. Gusto ko nang mabuntis. Gusto ko nang maging ina. Mahal, pero hindi pa tayo handa. Hindi biro magkaanak. Magkano bang gatas ngayon? Ang tuition sa nursery, sa grade school, sa high school. Mahal naman. Yung naiipon ko hindi pa nga sapat para makabili tayo ng bahay eh. Tsaka na natin problemahin yung mga bagay na yan pag nandyan na yung bata. Mahal, hindi yan tama eh. Mas mabuting paghandaan natin ang mga ganyang kalalaking desisyon sa buhay. Gusto ko rin namang mabigyan ng magandang buhay ang magiging anak natin. Gusto ko maging komportable ang buhay natin pag nagkapamilya na tayo. Ayoko nang namomroblema sa pera dahil yan ang pinakapangit na pakiramdam sa lahat.
Hindi mo gets, Ferdy eh. Tumatanda na ako. Ako na lang ang hindi pa kasal at walang anak sa mga kaibigan ko. Alam mo pag nagkikita-kita kami, sila ang pinag-uusapan nila yung mga buhay mag-asawa, pagpapalaki ng mga anak. Hindi ako makarelate. Mukha akong tanga, mukha akong kawawa. Yung iba nga sa kanila mas bata pa sa akin eh. Mahal, huwag ka na lang magpa-apekto, okay? Darating din tayo dyan. Rika, 3 years na lang oh. Habang tumatanda ako, mas mahihirapan ako magbuntis. Delikado yun para sa akin at para sa bata. Ayoko rin naman na isa lang ang magiging anak natin. At least man lang sana, 2. Rika, si mama nga, 36 na pinagbuntis si kuya eh. 40 na siya nung pinanganak niya ako. Ayoko ng ganon, Ferdy. Gusto ko yung magpapang-abot pa rin yung edad namin ng anak ko. Gusto kong nakaka-relate pa ako sa mga kwento niya. Ayoko mapagkamalang lola kapag mag-a-attend ako ng PTA meetings niya sa school. Maski nga yung mga auntie ko kinukulit na ako. 6 years na raw tayo, Ferdy, hindi pa tayo nagpapakasal. Ano raw ba talagang plano mo sa akin? Mahal, relax, please. Masyado ka lang nagpapadala sa mga sinasabi ng iba. Mag-focus ka sa atin. Tayo ang magiging mag-asawa. Tayo ang magiging magulang. Dapat ang desisyon natin nakadepende sa atin mismong dalawa at hindi sa ibang tao. Tayo dapat ang magkatugma. Okay? So paano yan? Hindi tayo tugma? Ganon? Gusto ko na nga magpakasal at magkaanak tapos ikaw ayaw mo pa? Sino ba sa atin ang dapat na mag-adjust? Sige. Imbis na 3 years pa ako sa Dubai, 2 years na lang ako doon. Okay? Ferdy! 2 years pa yun! 2 years na lang. Please, Rika. Let's work on a compromise. Pumayag naman po si Rika na from 3 years ay 2 years na lang siyang maghihintay sa akin, Papa Dudut. At matapos noon ay uuwi na ako ng permanente sa Pilipinas at magpapakasal at magpapamilya na kami. Pero sa totoo lang ay kahit na 1 taon lang yung pagitan ay para sa akin ay napakalaking kompromiso ang aming napagkasunduan. Papadudot, yung susweldohin ko po kasi ng 1 taon na pagtatrabaho sa Dubai ay katumbas na ng 3 taon ng pagtatrabaho dito sa Pilipinas. At doon po ako talagang nanghihinayang. Bukod pa dyan ay practical din po kasi akong tao, Papadudot. At mas pinapairal ko rin po ang aking lohika bago ang emosyon. Sa katunayan, hindi nga lang po na-realize ni Rika ay gano'n na nga ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nagtanan po kasi ang mga magulang ni Rika. Nadala sa bugso ng damdamin at nagpamarinduke kahit wala silang kahit na anong plano. Kaya nang lumaki si Rika ay nasanay sila na puro away ang mga magulang nila dahil sa pera. Ang dating sweetness ng mga magulang niya ay nagtagal lang ng 1 o 2 taon at nung naranasan nila ang problemang mga praktikal ay nabuwag ng agad-agad ang magandang samahan ng dalawa at nauwi na nga sa panay-panay na away at pambababae ng tatay ni Rika. Nauunawaan ko rin naman po na maaaring napipressure si Rika sa mga estado ng kanyang mga kaibigan. Pati na ng expectations ng kanyang mga kamag-anak. Dito kasi sa atin ang karaniwang pananaw ng mga matatanda ay kapag lumampas na sa 5 taon at hindi pa nag-aalok ng kasal ang isang lalaki ay kaduda-duda na ang motibasyon nito. Ang hindi naman po nare-realize ni Rika ay hindi naman lahat ganon. Iba kami. Iba ako. At sa tingin ko ay na-prove ko naman sa kanya sa pagiging tapat ko sa kanya at sa pagbibigay ko ng sustento sa kanya at sa kanyang pamilya na seryoso ako sa kanya. Pero sa kasamaang palad, parang mas nanaig kay Rika ang pagtingin at sasabihin ng ibang tao kesa sa ang maging responsable at paghandaan ng aming kinabukasan.
At ilang buwan nga po mula nang ako ay bumalik sa Dubai ay nakaramdam ako ng panlalamig ng muli kay Rika. At sa pagkakataon pong yun, Papa Dudut, ay may pakiramdam ako na may iba na siya. Oh, kumusta ang work mo ngayon? Okay naman. The usual. Okay. Hi, Rika. Arman! Uy, sige, Lika, upo ka dito. Ay, busy ka yata. Hindi naman. Kausap ko lang si Ferdy. Ay, sorry. Baka nakaka-istorbo ako sa'yo. Hindi. Okay lang. Sino yan? Mahal. Si Arman pala, yung bagong co-trainer ko dito sa office. Siya nga pala, mahal. Usap na lang tayo mamaya pag uwi ko. Kasi may pag-uusapan pa kaming project nitong si Arman eh. Ha? Lunch break mo Trabaho pa rin pag-uusapan nyo? Hindi ba pwedeng during office hours na lang? Busy na kasi kami mamaya. Ngayon lang kami may free time kasi para naman to dun sa upcoming company party namin eh. Sige. Mag-usap na kayo dyan. Okay, sige. Love you. Naku, baka mamaya magselos na sa akin yung boyfriend mo ha. Hindi. Okay lang yan. At saka, 3 months from now pa naman yung company party natin ha. And ano yung project na sinasabi mo? Wala. Sinabi ko lang yun sa kanya. Hala, bakit? Ang sama nito oh. Ay, nako. Nabubwisit na kasi akong kausap yan minsan eh. Oh, bakit naman? Wala lang. Kasi, ganito na lang kami palagi eh. Ulit-ulit. Tatawag siya ng lunch, mangungumusta. Tatawag siya ng hating gabi, mangungumusta. Kahit na antok na ako. Then the next day, gano'n na naman. Mahirap talaga LDR, no? Gano'n na ba kayo katagal? 6 years na kami. 3 years na LDR. Ha? Ang tagal nyo na pala? Oo. Anong balak ni Ferdy? Kailan daw kayo magpapakasal? Ewan ko dun. After 2 years daw. Oh, bakit? Ayaw mo nang hintayin? Buryong na ako, no? Gusto ko na mag-asawa. O sa bagay, mahirap talaga yung tigang. Uy, grabe ka! Pero okay yan. Habang hindi pa kayo nagpapakasal. Malayo naman siya eh. Parang buhay single ka na rin. Enjoy mo na lang din muna. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta, kung nabuburyo ka na, nandito lang ako. Turuan kitang mag-gardening. Talaga? Simula pa lang po ay masama na ang kutob ko sa Arman na yon, Papa Dudut. Kapag nagkikwento po kasi si Rika at nababanggit nito si Arman ay parang namumula siya. Pero kapag normal lang na usapan namin ay parang bagot na bagot siya at hindi makaantay na matapos na kami sa usapan. At nang tumagal nga po ay may mga araw nang lumipas na hindi kami nagkakausap dahil busy daw siya sa trabaho. At dahil po sa pagbabagong yon kay Rika ay naging insecure po ako, Papa Dudut. Sa unang beses sa buhay ko ay nakaramdam ako ng matinding selos. Napakahirap po nito dahil nasa malayo akong lugar. At kung na-inlove na nga po si Rika sa iba ay wala akong kalaban-laban. Naging stalker din po akong bigla sa social media ni Rika na never ko pang ginawa sa tanang buhay ko. Nakamasid ako kapag may nagpo-post ng mga pictures at tinatag siya. At nakikita ko nga po doon na karamihan sa mga pictures ay may katabi itong si Rika at yon ay si Arman. Medyo na-insecure din po ako doon sa Arman dahil nakita ko na mas matangkad siya sa akin. Mas malaki ang pangangatawan, mukhang maangas at itsura pa lang ay alam mo nang playboy na. May mga sandali na talagang inaatake po ako ng insecurity at pagiging seloso, Papa Dudut. At may mga times na talagang halos bitawan ko na ang lahat sa Dubai at bumalik na ako sa Pilipinas para lang malaman kung iniiputan na nga ba ako sa ulo ni Rika. Handa na ako ma-blacklist sa trabaho ko at sa Dubai para lamang kay Rika. Pero nilalabanan ko po ang aking insecurity at pagsiselos
At iniisip ko na lang na kung talagang mahal din po ako ni Rika, ay hindi niya ako ipagpapalit kahit na kanino man. Anumang klaseng mga pagsubok o temptasyon ang dumating sa amin. Matapos ang ilang buwan na panaka-naka na lang na pag-uusap namin ni Rika ay humantong na nga po sa punto na hindi na po talaga siya kumukontak at hindi na rin sinasagot ang mga tawag ko. Pero kinabahan po akong lalo noong isang beses na hindi na niya kinuha ang perang ipinadala ko sa kanya. Sa puntong ito ay kinontak ko na rin po ang mga kapatid niya at mga magulang ni Rika. Wala po silang kaalam-alam na nagkakaproblema na kami. At siguro nga po ay sinabihan nila si Rika dahil matapos ang ilang araw ay sinenda na ako nito ng mensahe. At ang sinabi ay gusto na raw muna niya makipag-cool off. Sinubukan ko pong tawagan si Rika pero hindi niya po talaga sinasagot ang tawag ko, Papa Dudut. Halos mabaliw po ako sa ginawa niya dahil wala po akong kaalam-alam kung ano nga ba talaga ang mga nangyari. Kung bakit humantong sa ganon at kung may kasalanan ba ako. Mga 3 buwan na lang po noon bago ako nakaschedule na umuwi muli sa Pilipinas. At talagang tiniis ko po ang matinding kalungkutan. At doon na nga rin po ako nag-decide na sa pag-uwi ko sa Pilipinas ay magpo-propose na ako kay Rika. At kung hilingin niya na magpakasal na kami kaagad sa West at magpabuntis na, ay handa na rin po ako na gawin yon. Pero ilang araw po bago ako umuwi ay hindi pa rin ako kinokontak ni Rika. At dahil dinilit na rin po niya ako sa mga social media accounts niya, ay wala po akong kaalam-alam kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Kaya pagkalapag ko po ng Pilipinas, ay ang una kong ginawa ay ang puntahan si Rika sa kanyang inuupahang bahay. At nagulantang na lang ako sa aking mga nakita. Rika! Ferdy? Anong ginagawa mo rito? Nagbabakasyon ako, Rika. Rika, hindi mo man lang ba ako patutuloyin? Sige. Pasok ka. Rika, kumusta ka na? Okay naman. Rika, ano bang nangyari sa atin? Bakit bigla ka na lang nag-decide na makipag-break? I'm sorry, Ferdy. May mga bagay lang na nangyari na hindi ko kontrolado. Tulad ng ano, Rika? Tulad nito. Buntis ka, Rika? Oo, Ferdy. Magpo-4 months na. Ano? I'm sorry, Ferdy. Kaya ka nakipaghiwalay sa akin dahil nabuntis ka ng ibang lalaki? Oo. Sino? Huwag mong sabihin yung arma na yan ang nakabuntis sa'yo! Oo, Ferdy. Anak ng... Sinasabi ko na nga ba eh! Ferdy! Bakit mo sa akin nagawa to, Rika? Ferdy! Ano ka ba naman? Bakit mo sinusuntok yung pader? Ferdy, ano ka ba? Tama na. Huwag mo na saktan ang sarili mo. Wala pa yan! Wala pa sa kalingkingan yung sakit na to! Sa sakit na binigay mo sa akin, Rika! Patawarin mo ako, Ferdy! Patawarin mo ako! Hindi ka kasi makapaghintay eh! Hindi ka na nga makapaghintay! Pinagmukha mo pa akong tanga! Ferdy! I'm sorry! Nagkamali ako! Ayaw rin akong panagutan ni Arman! Ano? Akala ko mahal niya ako eh! Akala ko pananagutan niya ako! Pero hindi, Ferdy! Iniwan rin ako ni Arman! Hayop talaga yung Arman na yan! Pumasok-pasok lang siya sa relasyon natin para manggulo! Tapos ikaw!
Pumayag ka naman! Kahit na hindi mo pa yan kakilala! Kahit na 6 na taon na tayo! Kahit na may boyfriend ka na nagkatrabaho at nagpapakahirap sa abroad para sa kinabukasan mo! Patawarin mo ako, Ferdy. Ferdy! Mahal pa rin kita, please! Please, sana matanggap mo pa rin ako kahit na ganito yung nangyari. Ano? Gusto mo akuin ko yung bata na bunga ng pagkakasala ninyo? At ng pagiging makati mo? Ferdy, patawarin mo ako. Ang kapal na mukha mo, Rika! Hindi. Tapos na tayo. Minsan mo lang ako pagmumukhaing tanga. Hindi na mauulit yon. Ferdy! Ferdy! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay bago ako umuwi sa Pilipinas ay inihanda ko ng aking sarili na may ibang lalaki na nga si Rika. Inihanda ko rin na ipaglaban siya. Pero ni sa hinagap ay hindi ko po naisip na sa pag-uwi ko ay ang bubulaga sa akin ay ang nakaduster na si Rika. Tumaba ng kaunti dahil yun pala ay nabuntis na siya ng ibang lalaki. Halos mabaliw-baliw po ako noon, Papa Dudut. Ang buong-buwang bakasyon ko sa Pilipinas ay nauwi lang sa pag-iyak at pagkukulong ko sa kwarto. Alalang-alala sa akin ang mga magulang at mga kapatid ko. At ngayon nga pong nagbabalik tanaw ako ay malaki nga po ang pasalamat ko sa Diyos na meron akong support system sa pinakamatinding dagok na dumating sa buhay ko. Kundi baka tuluyan na siguro akong nabaliw o napariwara ang buhay. Nag-decide din po ako na bumalik sa Dubai matapos ang bakasyon ko. Inisip ko po na mas mapapadali ang aking pag-move on kapag wala ako sa Pilipinas. Dahil kung nasa Pilipinas ako, alam kong bawat sandali ay si Rika lamang ang maiisip ko. At ang masaklap nga po niyan ay puro magagandang ala-alang naiisip ko sa kanya. Sa amin. At madalas na pinangingibabawan pa nito ang panlulokong ginawa ni Rika sa akin. Kaya natakot din po ako na magpadala sa aking nadarama dahil nararamdaman kong konting panahon pa ng pag-i-stay ko sa Pilipinas ay baka balikan ko si Rika at akuin ko ang pagiging ama sa anak niya. Sa awa ng Diyos ay lumipas naman po ang isang buong taon at naka-move on din po ako kay Rika, Papa Dudut. At malaking tulong na nga rin po siguro dyan ay nang makilala ko si Shirley, isang Pilipina rin at isang OFW dito sa Dubai. Ferdy! Si Shirley pala. Shirley, si Ferdy. Hi Shirley. Hi, Ferdy. Kararating lang ni Shirley dito sa Dubai, mga 3 months ago. At ipinakilala ko kayo sa isa't isa kasi pareho kayong hurting. Hoy! Kainis to. Sira ka talaga. O siya. Sige na, iwan ko na kayo dito ha. I-entertain ko pa yung ibang bisita. O kayo, entertain nyo yung mga sarili nyo. Bye! Enjoy! Ano ba yan? Nakakainis. Ang awkward tuloy. Oo nga eh. Anyway, hindi na ako hurting ha. Ano ba yan? Hurting dahil sa ex-boyfriend? Oo, Gaano na kayo katagal? 4 years. 4 years? Nako, mahirap nga yan. Kailan kayo nag-break? Mga 6 months ago. Medyo matagal na rin pala ha. Ikaw, bakit ka naman hurting? Uy, hindi na rin ako hurting ha. Naka-move on na ako. Sa ex-girlfriend? Oo, Ilang taon naman kayo? 6 years. Tagal nyo ha? Oo nga eh. Kaso, hindi siya makapaghintay eh. Saan? Sa pagpapakasal? Oo. Ganun? Oo. In
In fact, sa sobrang inip nga niya, nagpabuntis siya sa ibang lalaki. Ano? Joke ba yan? Hindi. LDR? Oo. Yan talaga ang unang kalaban natin, ano? Ako rin, LDR din. Pero yung boyfriend ko, ex-boyfriend ko, OFW naman, pero sa UK. Ang plano namin, kukunin niya ako doon. Ang ending, ipinagpalit niya ako sa blonde at blue eyes. Alam mo, ang paniniwala ko, kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit na ano pang tukson dumating, hindi kanya ipagpapalit kahit na kanino. At hindi na rin niya ilalagay ang sarili niya sa mga sitwasyong alam niyang matutukso lang siya. Ouch! Ang sakit naman yan. So ibig sabihin, hindi niya talaga ako mahal? Sorry real talk lang. Mas masakit pa ata yung sinabi mo kaysa dun sa iniisip ko na dahilan na mababaw lang siya kaya ipinagpalit niya ako sa mas sexy at mas maganda sa akin. Bakit ka naman may insecure? Ang ganda mo kaya. Sus! Bolero to! Oo, hindi Real talk din yun. Mukha mo! Sa unang gabi pa lang ng pagkakakilala namin ni Shirley ay nag-click po kami kaagad. Hindi ko alam kung dala lang ba ng edad o ng maturity, pero iba po ang kilig na naramdaman ko pagkatapos ng gabing yon. Mas kalmado, mas malalim, iba po sa kilig na naramdaman ko dati kay Rika na intense at nakakapagod. Ilang oras lang po na pag-uusap namin ni Shirley ay parang pakiramdam ko na nga ay nakamit ako ng taong parehong-pareho ko ng wavelength. Pareho kaming praktikal at pareho kaming naniniwala na ang pagpapakasal at pagpapamilya ay dapat ginagawa lamang kapag handa na ang isang magkarelasyon. In short ay pareho po kami ng values ni Shirley. Kaya naman po naging madali lang sa akin ang hanap-hanapin ko ang company niya. Yung unang pagkikita po namin yon ni Shirley ay nagbunga na ng marami pang casual dates. Pero hindi bilang mga single na tao na naghahanap ng romantic partner, kundi nagmula sa pagkakaibigan. At hindi nga po nagtagal ay niligawan ko na rin siya. At sinagot nga rin niya ako. At nung naging mag-boyfriend at girlfriend na nga po kami, ay wala rin namang masyadong pagbabago na naganap sa dynamics sa pagitan naming dalawa. Our relationship felt mature and responsible. Sa aming 7th anniversary last year ni Shirley, ay nakapag-decide na po akong alokin siya ng kasal. At sinagot naman po niya ako kaagad, Papa Dudut. At sa pagbabakasyon po namin sa Pilipinas noong nakaraang Pasko ay naisip namin na isabay na ang selebrasyon sa pag-aanunsyo sa aming mga kamag-anak at kaibigan na ikakasal na kami. Pati na ang pagpaplano sa aming kasal sa simbahan. Pero sa paglalaro ng tadhana ay isang multo po ang bumulabog sa bakasyon naming yon ni Shirley. Walang iba kung hindi si Rika. Matapos naming i-announce sa aming mga kaibigan at kamag-anak ang aming pagpapakasal ni Shirley, ay agad din po namin plinano ang aming church wedding. At sa hindi nga po inaasahang pagkakataon, ay nang pinuntahan namin ang gagawa ng aming mga souvenirs sa kasal ay si Rika ang tumambad sa amin. At dahil nga sa nakita naman po ni Shirley ang mga pictures dati ni Rika, ay agad niya rin po itong nakilala. Sobrang awkward po ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero nang banggitin ni Rika na kasal na siya at may 2 anak na, ay naramdaman ko rin po na nagbago ang tono at pakikitungo ni Shirley kay Rika. Parang mas naging kampante na siya. Pero ang hindi po alam ng 2 babaeng kaharap ko ay may kakaiba pang lukso ang puso ko nang muling makita ko si Rika matapos ang 6 na taon. Tila biglang nanumbalik ang lahat ng mga alaala namin.
At doon ko po na-realize, Papa Dudut, na parang hindi pa po pala ako ganap na nakakapag-move on sa kanya. Ngunit dahil nga naging kampante na si Shirley, dahil may asawa at pamilya na itong si Rica, ay pinag-ibit-balikat na lamang po ni Shirley ang mga nangyari. At dahil nga nagmamadali na kami sa pag-aayos ng aming kasal para mapagkasya ang lahat ng paghahanda sa loob ng 1 buwan naming bakasyon sa Pilipinas, ay may mga beses na hiwalay na kaming kumikilos at nakikipag-meeting sa mga suppliers. At sa gulat ko nga po ay sinabi ni Shirley na ako na raw po ang bahala sa mga souvenirs at sa pakikipag-usap kay Rica. Hindi ko nga po alam kung sobrang tiwala lang sa akin ni Shirley o paraan niya yon para subukin ang katapatan ko at ang desisyon ko sa pagpapakasal. At sa totoo lang po, Papa Dudut, ay medyo kinabahan nga din po ako para sa sarili ko na makausap ko si Rica na kami lang at wala si Shirley. At sana nga po, Papa Dudut, ay hindi ko na nga din talaga inilagay ang sarili ko sa sitwasyong yon dahil nagpatukso po ako. Hi, Ferdy. Tuloy ka. Hi, Rica. Wala si Shirley? Kausap niya kasi ngayon yung designer ng gowns eh. Okay. By the way, pasensya ka na kung dito lang tayo sa bahay nagkita ha. Nagka-problema kasi dun sa stall ko eh. Hindi. Okay lang. Siya nga pala, ito yung mga sample sa mga potted plants for Suvi. Hala! Naku, sorry. May mga sulat-sulat. Ito pa to. Anak mo? Oo eh. Napakakulit kasi nun. 4 years old na siya. Naghalongkat na naman siguro sa gamit ko. Yung bunso mo? Oo. Sorry ah. Oh, Rica. Shh. Uy, okay lang yan. Don't worry about it. Sorry, Ferdy, kasi sobrang dami ko lang kasi problema lately. O sige, mag-vent ka lang. Makikinig ako. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Hindi naman tayo nag-meet para pag-usapan ng mga problema ko, di ba? Okay lang yan. Bayaan mo na yung mga souvenir. Wala rin naman akong lakad na iba today. At saka, nararamdaman kong kailangan mo ng kausap. Nakipaghiwalay na kasi sa akin si Limuel 5 months ago. Nasa akin ang 2 bata at hirap-hirap lang dahil wala akong katuwang eh. Yung stall ko kung saan tayo huling nagkita, napalis din ako doon after 2 days dahil hindi na ako nakakabayad sa renta. Ha? Teka, hindi ka sinusuportahan ni Limuel? Nag-aabot siya dun sa bunso dahil yun ang anak niya. Pero syempre, di ba yung panganay ko? Sa iba naman, sa tuition pa lang nun, hirap na ako. Ito lang naman ang pinagkakakitaan ko ngayon eh. Yung Limuel, gano'n na ba kayo katagal? 4 na taon na rin. Kala ko pa naman dahil natanggap niya ako na may anak na ako. Magiging okay na ang lahat. Yun pala hindi. Bakit? Ano bang dahilan ng paghihiwalay nyo? Mga magulang ko. Ako rin kasi yung sumusuporta na sa mga magulang ko dahil walang trabaho yung bunso namin, si Lester. Tapos yung si Rowena naman, may pamilya na rin at hirap sa buhay. Actually kasi, for the longest time, si Limuel ang nagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Pero nung malaman niya na nag-stop na pala na magbigay yung mga kapatid ko sa mga magulang ko ayun, nagalit siya. Bakit daw kami ang kumakargo samantalang yung mga kapatid ko walang pakialam? Ayun, nauwi sa away, sa sumbatan. Ang totoo nga niyan, nung malaman ko na ikaw pala yung groom, gusto ko na sanang tumanggi. Pero hindi ko kayang mawala ng kliyente dahil
Ang hirap-hirap ng buhay. Oh, uy. Tana. Tana. Tapos nga eto, nakita ko pa kayo. Lalo tuloy ako ng liit. Ang yaman-yaman nyo na oh. Ang ganda ni Shirley. Samantalang ako, losyang na wala pang pera. Ano ka ba? Hindi yan totoo, okay? Ang ganda-ganda mo pa rin. Ferdy! Sinayang ko kung ano yung meron tayo. I'm sorry. Dapat sana. Ako sana si Shirley. Pero, nagpakatanga ako. Uy, Rika. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Okay? Tapos eto nga, kakahiwalay ko lang sa asawa ko. Ikaw naman, ikakasal na. Ang sakit, Ferdy. Pero, buti na lang at napatawad mo na rin ako. Matagal na, Rika. Salamat, Ferdy. Ferdy, ikakasal ka na, di ba? Alam ko. Pero, mahal pa rin kita. One thing led to another, Papa Dudut. At tuluyan na nga pong may nangyari sa amin ni Rika, Papa Dudut. Halo-halo po ang naramdaman ko matapos po akong mahimasmasan sa mga nagawa ko. Halos lamunin ako ng guilt dahil sa ginawa kong pagtataksil kay Shirley. Pero matapos din po naming mag-sex ng aking ex, ay doon ko na-realize na siya pa rin talaga ang mahal ko. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko sa mga panahong yon, Papa Dudut. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan nang inanunsyo lang namin ni Shirley sa lahat ng aming kakilala at kamag-anak na ikakasal na kami. At sa loob nga lang ng isang linggo ay babalik na naman kaming muli sa Dubai. Nagtatalo ang aking konsensya kung itatago ko ba kay Shirley ang nangyari. O mas mabuti pang makipaghiwalay na ako sa kanya. At piliing bigyan ang pagmamahala namin ni Rika ng isa pang tsansa. Nandyan ang pagtatalo sa aking isipan sa pagpili sa pagitan ng isang mapayapa, kontento at stress-free na future kasama si Shirley. O ang tiyak na magulo at komplikadong buhay kapiling ng aking first love na si Rika. Ang mas malala nga pong problema ay hindi lang isang beses nangyari ang pagtataksil namin ni Rika kay Shirley. Nasundan pa yon ng maraming beses. At sa bawat sandali na nagtataksil kami kay Shirley, ay pabigat po ng pabigat ang aking nararamdaman. Kaya ilang araw nga po bago kami lumipad ni Shirley pabalik sa Dubai, ay ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Babe, pwede ka ba makausap? Ha? O sige, tungkol saan ba yan? Ay shucks, dadaanan pa pala natin yung mga ipapadala ng office mates ko. Sige. Mamaya na lang pag-uwi natin. Hindi ngayon na, para tapos na. Hindi, wag mo nang isipin. Mamaya na. Bakit babe? Mukhang seryoso yan ah. Mamaya na lang. Ngayon na, para tapos na. Ano kasi, parang hindi pa ako handa magpakasal. Ha? Ano? Shirley, I'm sorry. Wait, seryoso ka? Alam ko, masyado na tayong maraming inasikaso. Ferdy, alam na ng lahat ng tao na ikakasal tayo. Alam ko. Kinakabahan ka lang. Hindi. Okay, then what's wrong? Anong nangyari? Shirley, may nangyari
sa amin ni Rika. Ano? Anong ibig mong sabihing nangyari? May nangyari sa amin. We made love. What? Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Shirley, patawarin mo ako. Hindi. Itutuloy natin ang kasal. Kakalimutan mo yung nangyari sa inyo at itutuloy natin ang kasal. Hindi tayo mapapahiya sa mga tao. Shirley, hindi lang isang beses naming ginawa. Marami. Tumahimik ka! Hayop ka! Ano? Ikukwento mo pa sa akin ang mga detalye ng ginawa nyo? Kung kailan nyo ginawa? Gano'ng katagal? Anong posisyon? I'm sorry, Shirley. Mahinang klaseng tao ka, Fernie! Shirley, patawarin mo ako. 7 years! Pinaabot mo pa ng 7 years! Nag-propose ka pa sa akin ng kasal! Yun pala! Isang kalabit lang ng ex mo! Bibigay ka na! Shirley, patawarin mo ako, please. Hindi kita mapapatawad! Fernie, hindi! Pero sige, ibibigay ko ang gusto nyo. Walang kasal na magaganap. Magsama kayo niyang ex mo na patapon ang buhay. Papanoorin ko na lang na bumagsak ang buhay niyo dahil dyan sa pagiging marupok mo at malandi niya. Papanoorin ko na lang na karma ang maghiganti sa inyo. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo! Hindi po natuloy ang kasal namin ni Shirley. Hindi na rin po ako bumalik sa Dubai at sa ngayon ay 5 months na kaming nagsasama ni Rika. Nang dahil din po sa ginawa ko ay nawala na rin po ako ng mukha na humarap pa sa mga kamag-anak at kakilala namin. Higit sa lahat, Papa Dudut, ay hindi ko po madala at maipakilala si Rika sa mga tao dahil alam ko nahuhusgahan lang nila ito at hindi pakikitunguhan ng tama. Kaya po sa ngayon ay para kaming mga outcast ni Rika. Nangungupahan po kami sa isang maliit na apartment at ako nga po ang tumatayo na tatay ng mga anak niya. At para nga pong nagdilang anghel si Shirley sa mga sinabi niya dahil 2 months ago ay kinailangang ipaopera ang puso ng nanay ni Rika. At dahil wala rin naman pong sapat na pera si Rika, ay ako na rin po ang nagbayad sa lahat. Noong una ay balak pa namin na magtayo ng sariling negosyo ni Rika at budgetan ang pagpapaanal niya sa asawa niya. Pero nang dahil nga po sa mga nangyari ay halos kalahati ng naipon ko sa pagtatrabaho ko sa Dubai ay nagastos na namin. Dito ko po na-realize kung gaano lang talaga kabilis maubos ang pera sa Pilipinas. Lalo pa kung may trahedya o sakit na dumating. May mga sandali po na napapaisip ako kung tama nga ba ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Na-realize ko lang din po kasi nitong nakaraang lang na kung tutuusin ay 2 taon ko nga lang talagang nakasama si Rika. And the rest ng aming relasyon ay LDR na. Samantalang si Shirley ay talagang nakasama ko sa Dubai at nagkakilanlang kami ng husto sa 7 taong relasyon namin. Kaya hindi ko rin po maiwasan na maikumpara kay Rika itong si Shirley dahil sa ngayon na araw-araw ko siyang kasama ay napapansin kong hindi talaga compatible ang ugali namin. Pero magka-40 na rin po ako, Papa Dudut. Pagod na ako. Kaya tatanggapin ko na lamang ang lahat. Mahal ko din po si Rika at pinili ko na po siya kaya iiwasan ko na lang po na mag-isipan ng mga what if. At susubukan ko na lang na panindigan ang naging desisyon ko sa pagpili ko sa kanya. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ferdy. Forever. Ang mga taong binigkis ng kasal
ay hindi mapaghihiwalay ng mga suliranin, lalo kung hindi hahayaan ng mag-asawa na masira ang relasyon nila. Pero minsan ay may mga kasal na sa pananatili mo rito ay ikaw na mismo ang masasakal. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang tiisin na makisama para lamang hindi masira ang inyong pamilya? Dear Papa Dudut, hello po, kung hindi nyo na maitatanong ay isa po ako sa mga libu-libong kabarangay na lagi nakatune in sa Barangay Love Stories. Sobrang ganda po kasi ng mga kwento na tinatampok ninyo kaya hanggat maaari ay wala po akong pinapalampas. Tapos naisip ko na magpadala din po ng storya sa programa ninyo para maibahagi sa iba ang buhay ko. Bago ako magtuloy-tuloy sa pagkikwento ay tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lorelai, 32 years old at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sa isang tindahan ng Lucky Charm at souvenirs sa Ongpin Street sa Binondo, Manila. Papa Dudut, meron po akong 2 anak sa asawa kong si Melmar at kinasal kami noong early 20s namin. Kaya siguro ay hindi ko na rin na-enjoy ang pagiging dalaga dahil sa maaga kong naging isang ina. Pero wala naman po akong pinagsisisihan kasi pangarap ko naman po talagang maging isang ina at bumuo ng pamilya kasama si Melmar. Masaya ako lalo noong isinilang na ang panganay namin bagaman ikahos kami sa buhay dahil wala pa kaming ipon o ni maayos na mapagkukunan ng pera noon. Nagtatrabaho po bilang tubero ang asawa ko pero may pagkakataon na umi-extra siya sa construction kapag walang nagpapaservice. Hindi po pare-pareho ang kita niya at minsan sapat. Mas madalas ay kulang kaya sumasala po kami sa pagkain at pangangailangan ng baby namin. Pero sa kabila ng lahat ay nairaos namin ang mga unang buwan ng pagkakaroon ng anak. Pero pagkalipas lamang ng 1 taon ay nabuntis na naman ako sa aming pangalawa, Papa Dudut. Aray ko. Ay, sakit ng balakang ko. Melmar! Hindi mo ba naririnig yung anak natin? Kanina pa umiiyak ko. Kakabagi na yan. Hoy, Melmar! Intik ka, naka-earphone ka palang mokong ka. Aray! Anak ka ng teteng naman, Lorelai. Bakit mo ako binatukan? Sa lakas ng batok mo, nalaglag tong isang earphone ko. Nandito na si Mama. Pag dito bumana, yari ka talaga sa akin. Ang daming ganyan sa Divisoria. Bumili ka ng sangtusena, ilaga mo tapos iulam mo sa kanin. Ang dami mong sinasabi. Yung sinabi ko bago kita binatukan, naiintindihan mo ba? Sige, uulitin ko para sa'yo. Sabi ko, kanina pa ngawa ng ngawa tong anak mo sa tabi mo pero hindi mo pinapansin. Paano? Basic ka na naman kaka-cellphone. Baka bintang ka naman. Ngayon lang ako umako ng cellphone. Saka mali ko ba dyan sa anak mo? Bigla na lang umiyak. Kanina naglalaro lang naman siya mag-isa dyan. Nakuha mo pa mga tuwira ng ganyan samantalang dapat mas iniintindi mong anak mo kaysa sa ibang bagay. Tignan mo. Kailangan ko pa tuloy bumangon para lang puntahan si baby. Kita mong nahihirapan ako maglakad dahil ang laki na ng tiyan ko. Napaka-irresponsable mo talagang tao ka. Ako pa talaga irresponsable dito? Samantalang ikaw to maghapong nakabuka ka kahihiga. Hindi mo na nga ako magluto ng pagkain. Puro na lang ako nagluluto pag uwi ko galing sa trabaho. O di kaya panay pabili mo ng luto ulam sa labas na akala mo may pinatabi kang pera sa akin. Ang kapal din naman ng mukha mong isumbat sa akin ng mga bagay na yan. Samantalang hindi naman mangyayari yan. Kung di mo ako agad binuntis ulit. Pag-iisang taon pa lang ang panganay natin tapos magkakababy na ulit tayo. Para ka kasing kuneho. Bakit ka nagre-reklamo? Nasarapan ka rin naman ah. Sira pala ulo mo eh. Mas siraulo ka. Alam mo, napakasama
sama ng ugali mo. Hindi ko naman ginusto na mabuntis agad pero tinanggap ko yon dahil anak pa rin natin ang dinadala ko. Ang gusto ko lang naman, Melmar, tulungan mo ako. Lalo ngayon nahirap akong pagsabayin ng pagiging nanay sa panganay natin at pagbabuntis ko. Tapos gusto mo pang intindihin kita? Inutil ka ba? Hindi mo ba kaya pagluto sarili mo? Kailangan laging ako? Naku, yan ka na naman sa linyahan mong yan. Baka pag may nakarinig sa'yo ng mga kapitbahay natin, isipin inaapi ka. Ano, ikaw lagi bida? Tapos ako kontrabida? Sige na, lagi na akong masama, ikaw na mabait. Sa sobrang bait mo, buti buhay ka pa. Ah, ganun ah? Aray ko! Bakit mo na naman ako binatukan? Kung tapusin na kita na magkita na kayo ng tsuhi mong si Satanas, ano? Gusto mo? Paano mo nasasabi sa akin yung mga yan nang hindi man lang kinikilabutan? Masama ba talaga kita? Kala mo siya hindi nagsasalita na masasakit. Hoy, Lorelai, huwag ka nga magmalinis. Ikaw nga nananakit ka pa eh. Tapos kung umasta ka, kala mo santo ka na hindi nagkakasala. Kapal mo! Hindi ako nagmamalinis. Sinasabi ko lang ang totoo. Tsaka sinong hindi mapipikon sa mga pinagsasasabi mo? Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo na ganyan na makikita nila sa'yo? Gusto mo ba talagang ikahiya nila na ikaw ang tatay nila paglaki nila? Matagal pa yon. Di pa nga nakakalakad yung panganay natin. Tapos nasa tiyan mo pa lang yung pangalawa. Masyado mo naman pinangungunahan ng lahat. Ay naku, Melmar! Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Ang sakit mo sa ulo! Lalo lang ako nai-stress sa'yo, buwisit ka! O ayan, kita mo? Pati anak natin sumang-ayon sa akin. Tahan na anak. Halika, kargahin ka ni Mama. Tara doon na lang tayo sa kwarto. Ayoko makitang mukha ng tatay mong ulupong. Nasusuka ako. Hoy, magluto ka muna ng hapunan natin. Bahala ka sa buhay mo! Kainin mo yung cellphone mo! Ang sabi ng matatanda, mas makikilala mo raw ang isang tao kapag nakasama mo na ito sa iisang bubong. Tama po yun dahil sa loob ng isang taon namin ni Melmar bilang mag-asawa at magkasama, sa nirerentahan naming maliit na kwarto ay napansin ko na po na ubod ng tamad sa mga gawaing bahay ang mister ko. Hindi lang yon, napakakalat din niya. Yung mga umog niyang damit, ultimo brief na sinusuot niya ay basa na lamang niyang iniiwanan sa kung saan saan. At ako pa talaga ang dadampot para ilagay sa labahan namin. Bukod doon ay kapag wala siyang service ay palagi ko lang siyang nakikitang nakatambay sa sala namin at nanonood ng TV o di kaya ay nagsi-cellphone. Papadudot ni hindi siya nagluluto ng pagkain namin at ako pa talaga ang kailangang lumabas para mamalengke para may makain kami. At kahit umiyak ng umiyak ang panganay namin ay nagbibingi-bingihan po si Melmar kesyo ayaw niya raw maabala sa kung anuman ang inaatupag niya. Siyempre papadudot sinubukan ko rin naman na kausapin ng maayos ang mister ko dahil yun ang normal na ginagawa ng mag-asawa. Pero ewan ko ba, ang hirap niyang umintindi at madalas nangangatwiran pa siya. Pakiramdam ko tuloy minsan na dalawa na ang anak ko dahil mas pasaway pa siya sa panganay namin. Isa pang bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung pag-aamok niya ng away tuwing nasa impluwensya siya ng alak papadudo. Kung batok-batukan niya ako ay akala mo ay hindi niya ako asawa at parang hindi ako buntis. Nakaka-stress. Tagay pa! Melmar, ano ba? Wala ka na sa inuman, nasa bahay ka na. Ha? Ano nangyari yun? Bumili pa ng 1 litro ang kumpare ko. Iinom pa kami. Wala nang bumili dahil lahat kayo lasing na. Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay na hinahalikan mo na raw ang simento dahil sa kalasingan, hindi ko pa malalaman na nakikipag-inuman ka na namang abnormal ka. Akala ko pa pupunta ka lang sa lamay. Bakit may inuman? Nabuhay yung patay kaya may painom. Aray! Baliw! Ang tulis ng buto mo sa kamay, impacta ka!
Nagsinungaling ka na nga sa akin tapos pinipiloso mo pa ako. Alam mo bang alalang-alala ko kung nasan ka na? Hindi ko pa maiwan ang anak natin kasi walang magbabantay. Buti ka mo na pakiusapan ko ang kapitbahay natin para samahan ang panganay mo. Tapos hinanap kita. Bakit ka ba kasi nagpakalasing ng ganyan? Happy-happy lang naman. Happy-happy? Ay, ipapaalala ko lang sa'yo na nung isang gabi, kulang na lang gumapang ka sa kalsada para lang makauwi sa bahay natin. Tapos amoy suka ka pang buwisit ka. Hirap na hirap ako noong asikasuhin ka dahil masahol ka pa sa sanggol. Hindi ka man lang naawa sa akin. Mapapaagang panganganak ko sa'yo ng damukol ka. Dapat kasi hinayaan mo na lang ako matulog sa kalsada nun kung isusubat mo lang sa akin ang pag-asikaso mo. Parang di mo ako asawa. Nagtataka talaga ako kung bakit ganyan ang trato mo sa akin. Kaya inggit na inggit ako sa mga kumpare ko kasi mababait ang mga misis nila. Samantalang yung sa akin, parang bruha. Kapal talaga ng mukha mo! Kung ganyan ang tingin mo sa akin, pwes, mas masahol pa dyan ang tingin ko sa'yo. Ang malas ko na ikaw pa ang naging asawa ko! Ano sabi mo? Pakiulit nga! Aray! O ano? Masarap bang mabatukan? Eh di naranasan mo na rin na hindi masayang nababatukang linti ka. Tumigil ka na! Pinagsasabihan lang kita! Pinagsasabihan na may kasamang pangiinsulto. Tama ba yon, ha? Kung hindi ka kasi ganyang klase ng tao, sana hindi rin ako magbubunga nga ng ganito. Kung responsable ka lang sanang tatay, hindi tayo lagi mag-aaway. Kaso hindi! Mas inuuna mo pang ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya? Ano lang ba kami ng anak mo rito, estatwa? Ano lang ba ako sa bahay na to? Katulong mo? Ang swerte mo naman yata! Pinipikon mo talaga ang babae ka. Di ka ba talaga titigil kakaputak? Paduduguin ko na yung bibig mo. Pinagli ka ba sa puwet ng manok? Gabing-gabi na, nagbubunga nga ka pa. Matulog ka na nga. Baka hindi kita matansya. Naaalibad-bara na ako sa kakatalak mo. Tatalakan talaga kita kasi hindi ka makaintindi. Kailangan kasi ulit-ulitin para maintindihan yung utak mong biya. Sobra ka na. Gusto mo yata talaga magmumog ng sarili mong ngipin, no? Halika nga rito. Kung makaputa ka, kala mo naman ang laki ng pakinabang mo rito, hayop ka. Ngayon ka magtatala. Dali! Ano? Dandal ba? Inggit na inggit po ako sa mga babae na mahal ng kanilang mga mister. Kasi si Melmar kahit na hindi pa nagtatagal simula nang ikasal kami ay pakaramdam ko po ay nagbago na't nawala na ang amor sa akin ng asawa ko, Papa Dudut. Siguro dahil na rin sa edad at palibasa ay pareho kaming maagang naging magulang, pero bakit ako? Niyakap ko naman po ang pagiging nanay matapos naming magkaanak. Pero bakit siya ay hindi niya magawang isakripisyo ang kalayaan niya at madalas siyang magbuhay binata? Ganon ba talaga ka-unfair ang kapalaran dahil pakiramdam ko ay mag-isa lamang akong nagtataguyod ng pamilya namin? Akala ko katulad ng mga napapanood sa pelikula o nababasa sa nobela ang pag-aasawa. Yung bang perpekto at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaso iba pala sa tunay na buhay, Papa Dudut. May mga sitwasyon na malayong malayo sa mga telepantasyang alam ko dahil ang totoo ay mas mahirap at mas masalimuot ang buhay may asawa. Ang akala ko noon kapag kinasal ako sa lalaking mamahalin ko habang buhay ay magiging masaya na ako. Pero bakit pakiramdam ko ay nakatali ako sa taong hindi na magbabago para sa kakabuti ng pamilya namin at puro sarili lamang ang iniintindi. Papa Dudut, sakal na po ako sa kasal namin ni Melmar at gusto ko na siyang hiwalayan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Siyempre hindi po ako pwedeng magpadaig sa emosyon ko at gumawa ng bagay na posible kong pagsisihan sa dulo. Kaya nga kahit sakal na ako sa kasal namin ni Melmar at sa pakikisama sa kanya ay tiniis ko po yun hanggang sa makapanganak ako, Papa Dudut. Umasa po ako na sa pagdating ng bunso namin ay mas magiging responsableng tatay si Melmar
na kahit papaano ay babawas-bawasan niya ang pagiging buhay binata dahil dalawa na ang anak namin. Kaso umasa lamang ako sa wala dahil nagkamali ako, Papa Dudut. Kung tamad na si Melmar sa loob ng bahay namin, mas lalo siyang naging tamad. Hirap na akong intindihin ang pamilya namin, alagaan ng dalawa naming anak at pagsilbihan ang mister ko na walang kusa at palaging pinagsasabihan. Hindi ko po alam kung saan ako nagkulang, kakapaalala sa kanya ng mga bagay-bagay na dahilan pa nga ng aming madalas na pag-aaway. Ayoko po na lumaking walang kinikilalang tatay ang mga anak ko, Papa Dudut. Kaya kahit paulit-ulit akong binigo ni Melmar ay hindi ko pa rin siya sinukuan. Inunawa ko po ang ugali ng mister ko at ako ang nag-a-adjust kung kinakailangan. Ayoko na rin kasi na nag-aaway kami dahil hindi magandang kalakhan ng mga anak namin ang ganong uri ng sambahayan. Tuwing gabi bago ako matulog ay palagi po akong nagdarasal sa Diyos na sana ay hipuin niya ang puso ng mister ko para maging responsableng tatay at padre di pamilya para sa amin. Hindi ko naman po kailangan ng perpektong lalaki, matagal ko nang isinantabi ang konseptong yan dahil walang ganon sa tunay na buhay. Sapat na sa akin yung mabait, marespeto at masipag. Pero kahit isa sa mga yon ay walang-wala sa mister ko, Papa Dudut. Kapag po may pagkakataon na hindi ko na kaya ang sitwasyon, nakakahanap ako ng kapanatagan at kaluwagan ng dibdib kapag dumadalaw kami ng mga anak ko sa bahay ng Lola Janet ko na siyang madalas kong puntahan noong kabataan ko, Papa Dudut. Okay na ba ang pakiramdam mo? Kahapon nag-text ka sa akin na masakit ang ulo mo. Akala ko nga hindi kayo matutuloy sa pagbisita sa akin ngayon ng mga apo ko eh. Pwede ba namang hindi? Miss na miss ko na po kayo, Lola Janet. Tsaka ayos na po ako. Huwag kayong mag-alala. Ay miss ko na rin kayo, Lori, apo. Pero bakit ganyan ang tono at itsura mo? Sabi mo ayos ka lang, pero ang kaso mukhang hindi. May problema ba kayo ni Melmar? Ay, Lola. Parang hindi naman po kami nawala ng problema ng asawa ko. Hindi na po naging maayos sa bahay namin. Ano bang ibig mong sabihin? Pwede kang magbanggit sa akin kung nahihirapan ka na. Baka mapayuhan kita, apo. Nagsisisi na po ako na pinakasalan ko yung walang kwentang taong yun. Siguro, ito na ang parusa sa akin ng Diyos dahil naging suwail akong anak. Ang Diyos namamalo para tayo matuto, pero hindi siya nagpaparusa. Siguro, sinusubok lang kayo, kaya nyo yan nararanasan. Ewan ko po kung pagsubok pang matatawag tong pinagdadaanan namin ng asawa ko, la. Kasi kahit anong pagpapakatatag ko, parang gusto ko nang sumuko. Ang hirap pong karelasyon si Melmar. Daig niya pa ang mga anak namin. Para ako nagkaroon ng isa pang panganay. Ni hindi ko siya maasahan sa lahat ng bagay. Kapag humingi ako ng tulong sa gawaing bahay o pag-aalaga ng mga anak namin, lagi sasabihin, pagod siya. Kahit ang totoo, nakahilata lang naman siya pag wala siyang service o trabaho sa construction. Para na nga akong parot kakaulit sa mga sinasabi ko sa kanya. Ako na lang ang naririndi sa sarili kong boses. Sinubukan nyo na bang pag-usapan ang problema mo sa kanya? Kung usap lang po, la. Kotang-kota na ako kay Melmar. Kaso ewan ko ba sa taong yun? Para lang ako sirang plaka kasi hindi naman siya nakikinig. Tapos madala siya patong galit na akala mo ang laki ng kasalanan ko. Nagpapaalala lang naman ako. Minsan, ganun talaga ang mga lalaki. Kasi madalas hindi nila matanggap na mas magaling tayong mga babae sa kanila. Pero sana, apo, kung pwede nyo pang ayusin ni Melmar, ayusin ninyo. Oo naman po, Lola. Hindi ko naman po hahayaan na masira ang pamilya namin dahil lang sa paulit-ulit naming pag-aaway ni Melmar. Kung kaya ko pang magtiis, gagawin ko. Kung kailangan ko pang habaan ang pasensya ko,
gagawin ko. Ganyan nga, Apo. Proud ako sa'yo kasi mature ka na mag-isip. Kasi lagi po kayong nandyan para gabayan ako. Pero naisip ko, ang sarap ulit maging bata. Pag tinitingnan ko nga po ang mga anak ko, nasasabi ko sa sarili ko na ang swerte nila kasi wala silang iniisip na problema. Kasi ang mga matatanda ang namomroblema. Nakakapagod po palang tumandala. Hindi ko rin kasi na-enjoy ang kabataan ko kasi nga, maaga ako nag-asawa. Ngayon ko mas naiintindihan yung galit sa akin ni Mama at Papa noon. Siguro nangyayari na nga pong sinabi nila sa akin na hindi kami magsasama ng matiwasay ni Melmar. Naku naman bata ka. Nagpapaniwala ka sa ganon. Hindi yun totoo. Kung may nasabi mang hindi maganda sa'yo ang mga magulang mo noon, yun ay dahil masama ang loob nila. Pero alam kong pinagsisisihan na nila yon. Walang magulang ang gustong hindi maging maayos ang buhay ng kanilang mga anak. Sana nga po kasi hindi talaga mawala sa isip ko Pakiramdam ko hindi kami magiging okay ni Melmar kahit anong pagsisikap ang gawin ko. Yung parang hinihintay ko na lang na sumuko ako sa relasyon namin at bumitaw. Huwag mo na kasing pag-aksayahan yung nararamdaman mo ng oras. Huwag mo na rin masyadong isipin para hindi mangyari. Ika mo nga, hindi mo hahayaan na magkasira kayong mag-asawa. Gumawa ako ng suman at puto kasi nga pupunta kayo ng mga anak mo. Ay madali ka, may kinanaw akong kaping barako. Uy, sakto. Nagugutom na rin po ako Papadudot nanay po ng mama ko si Lolo or Lola Janet at nakatira lamang siya malapit sa bahay namin. Natatandaan ko pa na madalas akong tumambay noon sa kanila dahil masarap siyang magluto ng kakanin. Bukod doon ay para sa akin ay kakampi ko po ang lola ko kapag pinapagalitan ako ni mama. Hindi po kasi ako masunuring bata noon at palaging may rason ang mga magulang ko na magalit sa akin. Tapos nung maaga ako nag-asawa ay nagalit sila sa akin lalo na ang mama ko dahil tinalikuran ko sila at hindi ko tinapos ang pag-aaral ko. Mahirap lamang kami noong araw pero nagsisika po ang mga magulang ko na mapagtapos ako kaya nga ang laki ng pagkadismaya nila nang suwayin ko sila papadudot. Tandang-tanda ko pa ang sinabi sa akin noon ni mama na hindi raw kami magsasama ng matiwasay ni Melmar dahil sa pagiging makasarili naming dalawa. Bilang anak ay masakit para sa akin na isumpa ng mismong mga magulang ko. Kaya nga nang magkaroon ng komplikasyon ang pagsasama namin ng asawa ko ay naisip ko na marahil iyon ang katuparan ng sinabi nila sa akin na hindi kami magsasama ng matiwasay. Siyempre binanggit ko po yon kay Melmar bago kami ikasal pero hindi siya naniwala roon at pinangakong hindi yon mangyayari. Kaya lang dahil sa takbo ng aming relasyon ay hindi ko na alam kung paano pa maniniwala sa mga pangako niyang napako na papadudot. Buti na lamang dahil nakakausap ko ang lola ko at napapayuhan niya ako ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-aasawa. Sa bagay kumbaga sa binhi ay mura pa lamang ang pagsasama namin ni Melmar at malamang na sinusubok lamang kami kaya importante na manindigan kami sa pangako naming magsasama. Sa hirap man at sa ginhawa. Kaso ewan ko ba? Kung kailan kasi nagkakaroon ako ng kaunting katiwasayan sa dibdib ay palagi po kaming binabato ng mga pagsubok sa pamilya at relasyon namin ng asawa ko. At isa na siguro sa pinakamalaking dagok na pinagdaanan namin ni Melmar ay yung nambabae siya, papadudot. Mo? Wala ka na nga kwentang tatay sa mga anak mo? Nakuha mo pa mang babae? Ano ba kasi pinuputok ng butsi mo? Ang aga-aga nang bubulaw ka. Nakuha mo pa talaga magtanong? Tignan mo to! Sinad sa akin ang kumpare mo tong video ng inuman nyo? Kitang-kita rito nakikipaglaplapan ka sa babaeng yan? Subukan mong sabihin hindi ikaw yan! Ipapakain ko sa'yo tong cellphone ko! Ang bobo talaga na kumpare ko na yan. Tatanga-tanga.
Sabi na wag videoan eh. O ikaw, bakit ka ba nagwawala dyan? Para halik lang naman eh. Masama ba yun? Aray! Sira ulo ka! Ikaw ang sinaulo! Kahit kailan kapal talaga ng apog mo! Tinatanong mo pa kung anong masama doon. Ikaw ang tanga at ikaw ang bobo! Hindi yung kumpare mo! Sabihin mo, ha? Sino yung babae na yan, Melmar? Ha? Bakit ka na makalingkis sa'yo? Ang dami mong tanong! Dada ka ng dada! Pero itong sasabihin ko sa'yo ha, mas nag-enjoy ako kasama yung babaeng yun kasi nilalambing niya ako. Hinahagod niya ang pagod ko. Samantalang ikaw, daig pang nanay ko kung bungangaan ako. Hindi ka na ba titigil kaangal-ngal ha, Lorelai? Naririndi na ako sa'yo. Hindi ako magkakaganito kung sana may kwentang tao ka! Napakawalang niya mo! Lagi mo na lang hindi iniisip ang mararamdaman ko! Nakakaya ka! May pamilya ka na nagbubuhay, binata ka pa! Kesa yung pakikipag-inuman mong iniintindi mo, intindi mo mga anak mo! Ako, ewan ko sa'yo, ang dami mo satsat. Kaya nawawalan talaga ako ng gana sa relasyon to eh. Nang dahil dyan sa bunganga mo walang preno. Ikaw lagi ang sumisira sa araw ko, alam mo ba yon? Anong ako? At paano naging ako? Masyado mo na akong napapabayaan. Hindi mo na ako inaasikaso. Hindi mo ba napapansin na mas madalas akong wala at kasamang tropa ko? Kasi sila masaya ka banding. Samantalang kayo ng mga anak natin, lagi na lang pinapasakit ang ulo ko. Pambira, kapag wala akong pasok, obligado akong pansinin kayo dito sa bahay. Dapat nagpapahinga ako nun. Napakapulpul talaga ng katwiran mo! Malamang dapat bigyan mo kami ng oras tuwing wala kang pasok. Kasi yun na lang ang araw na nakakasama mo kami ng mga bata. Tapos magre-reklamo ka pa? Pangklase ka talaga mag-isip? Para kang walang pamilya kung umasta? Mas gusto ko pa nga mawalan na lang ako ng pamilya eh. Kung katulad nyo lang din na makakasama ko sa isang bubong. Ano ka mo? Bawiin mo yung sinabi mong hayop ka! Bawiin mo! Wala akong babawiin, baliw! Alam mo kung bakit? Sino ba namang matinong gugustuhin makasamang katulad mong palengkera? Wala! Grabe, napakamalas ko sa'yo, Lorelai. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Ang kapal mo! Kumalas ka na sa lagay na yan! Mas malas ako sa'yo! Sumpa ka, Melmar! Lumayas ka rito, demonyo ka! Magsama kayo ng babae mo mukhang kubeta! Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan kasi aalis talaga ako sa bahay na to. Mabuti pang makasama ko yung sinasabi mong mukhang kubeta kesa sa'yo na walang kwenta. Buisit! Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko bukod sa pagkasuklam sa lalaking mahal at pinakasalang ko, Papa Dudut. Ewan ko kung saan kumukuha ng kapal ng pagmumukha si Melmar para ipamukha sa akin na kapalit-palit ako at hindi karapat-dapat na mahalin kagaya ng ibang babae na nasa maayos na relasyon. Awang-awa ako sa sarili ko dahil nanliliit po talaga ako, Papa Dudut. Hindi ko rin inakala na siya pa mismo ang magpapamukha at magpaparamdam sa akin ng bagay na yon, matapos nga niyang ibida na ipinagpalit niya ako sa iba. Sa kabila ng lahat, nagpakamartir ako. Makalipas lang kasi ng ilang linggo matapos kong palayasin si Melmar sa bahay namin, dahil sa matinding galit ay pumayag po akong umuwi siya at makisama ulit sa amin. Hinahanap na rin kasi siya ng panganay namin. Nagdesisyon naman ako na huwag ipaalam sa pamilya ko, lalo na sa Lola Janet ko, ang problema naming mag-asawa dahil kung merong mang dapat umayos noon ay kami po yun ni Melmar. Kaya nga kahit mabigat sa dibdib ay sinubukan ko pong makipag-ayos at patawarin ang lalaking nanakit sa puso ko. Kaya lang ewan ko ba, hindi po ako totoong masaya na kahit kasama ko siya ay hindi ako panatag at pakiramdam ko ay nawala na rin yung respeto ko sa kanya. Simula nang traidorin niya ako at yurakan niya ang aming kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nila kapag mahal mo ang isang tao ay handa kang tiisin ang lahat para lamang hindi siya mawalay sa iyo. Kasama na doon ang mga kakulangan niya at pagkakamali sa nakaraan na pinatawad mo matapos niyang magbalik loob sa iyo at sa pamilya niyo. Ganun po kasi ang eksaktong ginawa ko nang tanggapin ko ulit sa pamilya namin si Melmar, Papa Dudut.
Araw-araw ay lagi ko pong kinukumbinsi ang sarili ko na pagsubok lamang ang pinagdaraanan namin. Na balang araw ay mapagtatagumpayan namin ang lahat ng yon nang magkasama at magkahawak ang mga kamay. Lagi rin sa aking sinasabi noon ng Lola Janet ko na para tumibay ang bakal ay idinadaan yon sa apoy. Yun po ang pinanghawakan ko, Papa Dudut. Para isiping magiging maayos din ang lahat sa pamilya namin ni Melmar. Pero aaminin ko na may mga gabi na umiiyak ako at hindi ko alam kung masyado lang akong nagiging emosyonal o talagang hirap na ako noon sa sitwasyon ko. Alam nyo kasi yung pakiramdam na kasama ko nga si Melmar sa isang bubong, na asawa ko siya sa batas ng tao at Diyos pero parang ang layo naman namin sa isa't isa. Nang mga panahon na yon ay nanlamig na naman sa akin ang mister ko sa hindi ko malamang dahilan. Tinamad na rin akong alamin kasi inabala ko ang sarili ko sa pag-intindi sa mga anak namin. Bukod doon ay nagtitinda na rin ako ng mga pagkain sa umaga para may pera akong panggastos sa mga panahon na hindi nagiging sapat ang kinikita ni Melmar, Papa Dudut. Kaya nga hindi ko na pinagaksayahan ang panahon na alamin ang pinagkakabalahan niya. At nang sabihin sa akin ni Melmar ang pasabog niya ay kulang na lang ay gumuho ang mundo ko. Dahilan para masaktan ako ng husto at gustuhin ko po siyang ibaon sa lupa, Papa Dudut. Hindi ko na alam gagawin ko sa'yo, Melmar. Paulit-ulit kong kinekestyon ang sarili ko kung saan ako nagkulang sa relasyon natin. Pinatawad naman kita noon ng babae ka. Pinabalik kita rito sa bahay natin at sa buhay ng mga anak mo. Pero ano tong sinukli mo? Nabuntis mo, kabit mo? Pasensya na, Lorelai. Nangyari na eh. Alam ka naman talikuran ko responsibilidad ko sa magiging anak ko sa kanya, di ba? Ayokong lumaki na walang kinikilalang tatay ang bata. Paano ang mga anak natin? Kung nag-aalala ka sa anak mo sa labas, sana mas sinisip mo mga anak mo sa akin? Sa lagay parang mas gusto mo pang pakisamahan ng nanay ng bastardo mo kaysa sa akin na legal mong asawa? Ay, sorry pero tama ka. Yun nga ang gusto kong mangyari. Tingnan mo, napakawalang hiya mo talaga. Anong magagawa ko? Hindi na kita ganun kamahal. Ayoko naman na patuloy ka pang lokohin. Total, nakikita ko rin naman na hindi na tayo maayos katulad ng dati. Nagtitiis na lang tayo sa ugali ng isa't isa. Kaya ano pang silbi na magsama tayo? Alam mo, pwede ko naman sustento ng mga anak natin. Magtatrabaho akong mabuti. Pero mula ngayon, magsasama na kami. Ang kapal ang mukha mo magdesisyon ng ganyan. Sarili mo na lang talaga ang iniisip mo. Hindi ka man lang ninenervyos sa mga pinaggagawa mo. Sana mamaya paglabas mo ng bahay, lamunin ka ng lupa. Sige, magsalita ka ng mga ganyan. Pag nagkatotoo yan, mawawalan ng tatay ang mga anak mo. Bahala ka. Apakabastos mo! Hindi ka na nagbago! Mas lumala ka pa ngayon! Hindi ko maintindihan kung bakit nakuha mo kami pagpalit ng ganun-ganun na lang. Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi ka ba naaawa sa mga anak mo? Wala ka na ba talagang hiya? Hiya-hiya pa, di na uso yun. Ikaw nga kung makatala ka, kahit umabot na doon sa kabilang barangay, wala kang pakialam eh. Tinitiis ko lang yung bunganga mo parang Armalite, panay ang ratrat. Saka pag naghiwalay tayo, wala ka nang bubungangaan. Ayaw mo ba nun? Isipin mo na lang mga anak natin, kahit wag na ako. Naririnig mo ba yung mga linyahan mo? Hoy, wala ka sa teleserye. Hindi ko naman kakalimutan ng mga bata. Dadalawin ko pa rin sila rito sa bahay. Ang timonyo mo talaga. Iiwan mo talaga akong palakihin na mag-isa mga anak natin, tapos ikaw magpapakasarap ka dun sa babae mo mukhang kubeta? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ano na lang sasabihin ng pamilya ko? Ng nanay at tatay ko? Pinatunayan mo lang na tama sila nang sabihin nilang hindi magiging matiwasay ang pagsasama natin kasi ikaw ang sumpa sa pamilyang to. Ayan ka na naman sa mga pamahiin yung bulok ng pamilya mo eh. Kung may sumpa man dito, yang bunganga mo yon.
Kung nananahimik ka lang dyan di sana tapos na tong usapan na to. Mga simpleng bagay, pinapakumplika mo. Kaya tama talaga ang desisyon kong iwanan ka Kasi hindi ko na talaga matiis ang ugali mo. Kung alam ko lang na bungangera kang lintik ka, sana hindi na lang ako nag-aido sa harap ni Mayor. Manahimik ka na! Buisit ka! Mas buisit ka! Makalayas na nga sa lintik na bahay na to. Asiwang-asiwa na ako sa pagmumukha mo. Ay, hindi na ako makapaghintay na gumising sa umaga na walang maririnig na sermon galing sa'yo. Hayop ka, Melmar! Ano bang kasalanan ko? Saan ba ako nagkulang? Bakit ko kailangan masaktan ng ganito? Kapag may relasyong natatapos ay meron namang nagbabalik. Yun po ang naging dahilan kung bakit naglakas loob akong humingi ng tawad sa mga magulang ko, Papa Dudut. Inamin ko po sa kanila mga pagkakamali ko at pagiging padalos-dalos sa pag-aasawa, kaya naman kahit masakit sa akin na iniwanan kami ni Melmar ay masaya naman ang puso ko dahil tinanggap at pinatawad ako ng pamilya ko. Siyempre masaya rin po si Lola Janet dahil hindi na lamang siya ang pwede kong hinga ng tulong o payo kapag kinakailangan ko ng saklolo. Aaminin ko, Papa Dudut, na malungkot pa rin ako pero wala akong hindi kakayaning alang-alang sa mga anak namin ni Melmar. Na kahit nawala na siya, na kahit pinili niya ang babae niya ay hindi ako magmumukmok dahil meron akong rason para magpatuloy sa buhay. Yun po ang mga bata, kaya nga naghanap po ako ng trabaho, Papa Dudut. At iniwanan ko ang mga anak ko sa mama at papa ko. Inalagaan naman nila ang mga apo nila na hindi nga nagtagal ay mas naka-close nila. Lagi rin po akong kinakausap ni Lola Janet at pinapayuhan tungkol sa sitwasyon namin. Kaya hindi ko rin po maramdaman na nag-iisa ako ng mga panahong dapat ay kasama ko si Melmar. Kumusta ka naman sa bago mong trabaho, Apo? Maayos naman po, La. Masaya po mga kasama ko at nag-e-enjoy po ako. Halata nga kasi gumaganda ka. Naku, baka naman may nanliligaw na sa'yo doon, ha? Wala po, La. Hindi ko po priority ang magpaligaw o pumasok sa isang relasyon pagkatapos ng nangyari sa amin ni Melmar. Aminin ko parang na-trauma po ako kaya gusto ko na lang mag-focus sa mga anak namin. Kahit naman sino matatakot nang sumubok ulit makipagrelasyon kung katulad lang ulit ni Melmar ang makakasama mo sa iisang bubong. Grabe, pinagtanggol ko pa naman ang relasyon ninyo. Lagi kong sinasabi na ayusin ninyo ang pagsasama ninyo alang-alang sa mga bata. Pero siya pa talagang sumira. Parang kulang sa bakuna yung dati mong mister. Alam mo, pwede mo siyang sampahan ng kaso dahil sa ginawa niya sa'yo. Kasal kayo, hindi ba? Opo, pero wala na rin kwenta at aksaya pa sa oras yun, Lola. Mas yung trabaho ko ang focus ko ngayon. Iba rin kasi yung kumita ako ng sarili kong pera. Ayoko namang iasa sa mga magulang kong pagkain naming mag-iina. Ay tama rin naman. Pero hindi ka ba nalulungkot, Apo? Nalulungkot pa rin naman po. May mga gabi na hindi ko kinakaya, iniiyak ko na lang. Marami mga tanong ang sumasagi sa isip ko, Lola. Bakit ganun lang kadali kay Melmar na iwanan kami ng mga anak niya? Hindi ba niya kami minahal? Hindi ba ganun kalalim ang pagmamahal niya para sa amin para ipagpalit na lang sa iba? Kaya lang habang iniisip ko po yun, sumasama lang ang loob ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ayaw na sa amin ni Melmar, ayaw na rin namin sa kanya. Hindi ko kailangan ng duwag na asawa. Tama yan, Lorelai. Yung mga anak nyo na lang muna ang isipin mo sa ngayon dahil mas importante sila. Ang babata pa nila para maintindihan ang mga pinagdaraanan mo. Pero naniniwala ako na sila rin ang magiging kakampi mo pagdating ng panahon. Hayaan nyo na lang yung si Melmar. Kakarmahin at gagabain din niyang taong yan. Bahala na po ang Diyos sa kanya, Lola. Tama! Pero basta kapag kailangan mo kami,
Nandito lang kami para sa'yo, Lorelai. Hindi mo kailangang solohin ang problema kasi meron kang pamilya na matatakbuhan. Kaya nga maganda na rin na nasa puder kayo ng magulang mo. Sama-sama na ulit kayo. Tayo! Mas nakakabanding ko rin ang mga apo ko sa tuhod. Tama po kayo, La. At sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron akong pamilya na handang umalalay sa akin sa panahon ng kagipitan. Mabuti na lang hindi pa huli ang lahat. Akala ko kasi hindi na po ako matatanggap ulit ni na Mama at Papa. Kita mo tong bata na to. Pwede ba namang hindi? Wala ngang ibang bukang bibig ang mama mo kundi ikaw mula nang umalis ka sa puder nila. Ma-pride lang talaga ang anak kong yon kaya hindi nakikipag-ayos sa'yo. Pero isinantabi na niya ang hinanakit niya nung mabanggit ko sa kanya na kailangan mo ng isang ina ngayon dahil sa pinagdaraanan mo. Buti ka mo nakinig. Alam mo naman ang mama mo, sakit din sa ulo yun minsan. Thank you, Lola. Kayo po talagang guardian angel sa pamilya natin. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Hoy, hindi ka pwedeng mabaliw. Bata pa ang mga anak mo. Siyempre, joke lang po. Hindi po ako masisiraan ng ulo. Pipilitin ko pong magpakatatag alang-alang sa mga anak ko. Magsisika po ako para itaguyod sila. Ganyan nga. Proud na proud ako sa'yo, Lorelai. Ang laki na ng pinagbago mo. Mas naging mature ka na, hindi tulad dati. Ganun po siguro talaga pag nanay ka na. Wala kang hindi kakayanin para sa mga anak mo. Magbabago ka talaga para sa ikabubuti nila. Balang araw, ibabalik din sa'yo ng Diyos ang mga mabubuti mong gawa. Siguro nga po ay blessing in disguise ang paghihiwalay namin ni Melmar ng ganon kaagad dahil hindi ko na kinakailangang maghirap ng matagal na kasama siya. Kaya nga kahit mahirap maging single mom ay kinakaya ko po alang-alang sa mga anak namin. Mabuti na lamang dahil nandyan ang pamilya ko. Lalo na po ang mga magulang ko, Papa Dudut, para umalalay sa aming mag-iina. Sa katunayan, mas naging close po kami ng parents ko lalo na nang magkaroon sila ng mga apo sa akin. Kahit malungkot, kahit mahirap, nagpatatag po ako, Papa Dudut, dahil gusto kong maging proud sa akin ang mga anak ko pagdating ng panahon. Kaya lang may isa pa po akong dilema dahil kung kailan nasasanay na ako nang wala si Melmar sa tabi namin ng mga anak ko ay bigla naman po siyang nagparamdam sa ngayon. Ilang taon na rin po kasi ang nagdaan at hindi siya nagparamdam para magsuporta sa mga anak namin gaya ng sinabi niya noon. Tapos, mamukat-mukat ay inad niya ako sa Facebook at nag-message siya sa akin na gusto raw niyang makipagkita para ayusin namin ang pamilya namin. Sa totoo lang ay hindi na po ako interesado na pabalikin siya sa buhay namin ng mga bata. Pero paano kung nagbago na nga siya katulad ng sinasabi niya? Bukod doon, ayon sa kanya, hiwalay na raw sila ng nanay ng anak niya sa labas. Sana po ay mapayuhan ninyo ako, Papa Dudut, at ipagpapasalamat ko po yon ng husto. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa Barangay Love Stories. More power sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lorelai. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.